Isko Moreno, Lito Lapid, Bong Revilla at si FPJ. Tatlo sa kanila ay naging parte na ng Senado at isa pa nga sa kanila ay kamuntikan na manalo na maging presidente. Ako ay si Andrew T. at pag-uusapan natin ngayon ang mga hindi kwalipikadong senador sa ating gobyerno ngayon. Bago tayo magpatuloy, dapat mga itanongin ang isang mahalagang tanong. Paano mo maging isang senador ang isang tao ngayon? At ang sagot dyan ay madali lang. Dapat lang ikaw ay 35 years old, natural born Filipino at isang residente ng Pilipinas. Baka naman itanong nyo sa akin na, ha? Ba't ang dali? Ayun nga yung problema. Sobrang dali lang. Na kahit ang mga artista na gusto lamang magpangarap na maging isang senador, ay pwede na rin makapasok sa ating gobyerno ngayon. At dahil sa kanilang pagiging kilala sa atin, sila kagad ang ating binoboto, sila kagad ang nananalo, at sila kagad ay napunta sa ating gobyerno ngayon. Upang makita talaga natin kung ano ang epekto nito sa atin, dapat natin tingnan ang pinakaunang nag-atake sa ganitong usapan. At siya ay si Jose Rizal. Usapan niya dati sa El Filibusterismo si Don Custodio. Si Don Custodio ay nilagay sa isang mataas na posisyon sa paaralang UST sa El Filibusterismo. Ang kanyang trabaho ay magpasa ng mga plano na ginagawa ng mga estudyante. Sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo, ang mga estudyante noon ay nagbigay ng mga ilang mga plano upang pagandahan ang UST. Ngunit ang ginagawa ni Don Custodio ay hindi niya ito pinapasa. Siguro naman itanong mo sa akin ngayon na, ano ngayon? Anong kinalaman sa pinag-usapan mo kanina? Ang mga artista na pinakita ko sa inyo ay 4 lang sa dami-dami mga artista na hindi man lang nakapag-aral sa isang law school at nakapasok kaagad sa gobyerno. Ito ay ang bayan natin. Dapat nating alagaan at tulungan ang isa't isa upang tayo ay makaunlad. Kung tayo ay magboboto ng mga ibang tao na hindi naman kwalipikado o wala naman kaya upang tulungan tayo sa gobyerno, ba't pa rin sila binoboto? Pinihirap natin ang sarili lang natin. Ganun lang ba ang gusto natin? Ang solusyon dyan sa matinding problema ay madali lamang. Una, bumoto ng maayos. Ang pagboboto ng maayos, ito ay ang mag-uumpisa sa magandang pagbabago sa ating gobyerno. Kung tayo ay magboboto ng mga kwalipikado at ang mga marunong na mga abogado dyan, sigurado naman na matulungan tayo nito. Pangalawa, dapat tayo rin ay may alam at may impormasyon sa itong mga bagay na ganito. Dapat tayo mismo, ang mga tao sa Pilipinas, ay may alam din at dapat huwag lang basta-basta gagawa ng kahit ano.